So, sa totoo lang, yung today, na-realize ko na wala talaga palang hawak ang Congress. They really don't have enough. Kumbaga, if this was a case, criminal case, na isinumiti doon sa piskalya, malaki ang chance na either nasasabihin na i-dismiss ito because hindi po mataas yung probability of conviction. Sabi ni Minion, funny nga si Abante, hinahanap pa resibo sa reimbursement kay Attorney Poa. Ano ba yan? Resibo. Sabi ni Kai, yes, file ng reimbursement kung may nawala kang resibo, mahirap gumawa ng liquidation, isoli na lang. Yup. Correct. Sabi ni Vagary Travel Services, kung i-unalive ka ng mga Duterte, bakit buhay pa siya? Yes, and they would have done it long before he testified. Tignan mo kaya nga gumawa sila ng inventong kwento na hindi naman credible tungkol dun sa attempt daw sa buhay ni Madriaga. Sabi ni Johan, testifying as a bagman without securing congressional immunity, well, no need to judge if he's a liar. That's stupidity right there. So, kikita natin, phishing pa rin, lalong-lalo na dito sa pag-utos nila sa AMLC na mag-issue ng mga records ng covered and suspicious transactions. Susme, kung may ebidensya nga sila, kung mayroon silang case against the VP, why need this? In other words, itong covered and suspicious transactions na ito, hindi reasonably related doon sa sinasabi nila. Sasabihin nila, meron ditong allegation na hindi na kumuha ng pera or nakatanggap ng pera si VP. Saan dyan yung nakatanggap ng pera? Yung bare allegation ni Madriaga is not evidence because there's no credibility. Any person can say na ganon. Can say, ako si Madriaga, I met VP Inday, tignan mo, may picture kaming ganito, may selfie kami. 'Di ba? And then, biglang magsasabi na, ay, nakatanggap siya ng pera. That is not sufficient for you to be able to gain access to what are essentially private documents. Now, let's explain about privacy. Doon sa Bank Secrecy Act, nag-designate ang batas ng zone of privacy. Yung mga yan, hindi yan pwedeng makita unless it's an impeachment proceeding. Now, ang nakikita pa lang natin na impeachment proceeding na pinayagan yung ganon is in the Senate. The House now has to prove or has to show that they have the power to issue that subpoena. And that issue was already brought to the Supreme Court. Hindi sumasagot ang House and therefore, ang mangyayari niyan is baka itong mga subpoenas na at mga documents na pinapakuha nila ay baka hindi iyan kumbaga ma-strike rin from the record yan or ma-prevent. Yes, actually, sabi ni Tere, pwede bang umayaw ang AMLC since hindi naman in aid of legislation ang purpose? Yes, or pwedeng sabihin ng AMLC na hindi po kayo yung impeachment court. And since the issuance of these subpoenas are in the nature of a trial or usually within the power of a trial court. Sabi ni Prince Chinito, nakakasuka na ang palabas ng mga buwaya sa HOR, kakagigil, si Koki, sarap sampalin ang pisngi. Sana kung in danger yung Ramil, kupkupin na nila sa bahay nila para safe siya. Close-in protection na nila, salita sila ng mga makakaliwa. Ay, ano yun? Sabi ni Veritas, one wrong move by the MLC or the banks pag sumunod sila sa HOR, hindi malayo ma-endanger ang banking industry because of a bank run. There you go. Thank you kay Biz Jap. Sabi ni Rosalie, sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni PRD na ipa-unalive si Trililing. Sino ba siya para
pag-aksayahan ni PRD, nakakatawa lang feeling talaga tong sabi ni Charlotte, why ask po? Kasi nga po, ang pagsisinungaling po like sa sinabi mo, perjury ang case, parang easy lang po sa kanila gumawa ng script. Dapat po sa kanila pagkaganyan, dapat bitayin para wag pamarisan. Sabi ni Alvin, ano po mangyayari if nagbigay ng dokumento ang AMLC regarding sa sapinang ng HR? Di-discuss doon sa House. Bakit? Di ko nagigets yun. What do you mean, anong mangyayari? Di natural. Like with any subpoenaed document, dadalhin yun ng isang taga-AMLC, dadating siya sa Congress, dadalhin niya yung mga documents, magte-testify siya. Or may dadating na witness, kung in the converse side, pwedeng dumating yung representante ng AMLC at sasabihin na, sir, I think you need a court order. Ayun. Sabi ni Dayaw, pwede pala ako maging dami ni VP, may picture ako sa kanya. Oo nga Kaso wala akong million sa deposit sa bank sa name ko. Walang hiya si Madriaga nagbigay ng account, sariling account pala niya. Paano niya patunayan yan kay VP? Hindi naman. Actually, parang pinalalabas nila, kakahiya si VP. Itong si Madriaga, willing magbigay ng waiver sa kanyang mga bank accounts. Uy, ano ngayon? Diba? Self-serving. Mariusip. Match CTM says, truth is, they will accept any witness against the Duterte so long as they can spin their narrative that VP is corrupt. Ay, nako. Thank you, Sir Jake. May millions na funny sideline lang. Parang nasira yata script ng Kamatayan Block na ini-insist nila dati na 11 days ginastos. Tapos sabi ni sinungaling na Madriaga, 24 hours lang siya disposed. Sabi ni Desyang, may millions pala siya, bakit nag-kidnap pa? Yun na nga. Anong explain dun? The happy birthday, Sir Ram, should be explained. It seems nagkakilala sila ni VP. Effort pa si VP na printed greeting. Unang-una, patunayan muna na tunay yung picture na yun. Walang pagpapatunay because it is not a trial court. So no, you don't accept that as real. In a trial court, papatunayan mo pa sinong kumuha ng picture na yan. Sino yung ng ganyan. Sino pang nakakita niyan. By the way hindi maliwanag kung tunay yung greetings na yan. Fan sign. Sus, grabe naman kayo. Bakit kailangan si VP mag-explain? Sila yung mag-explain. Sila yung nagsusumite niyan bilang ebidensya. I think you have it the other way around. Sabi ni Allen, alam niyo naman na tunay. Talaga? Pwede niyong sabihin yan sa court? Sir Judge naman, alam niyo naman na tunay. Talaga? Akala ko ba legal proceeding ito? So, ganyan-ganyan na lang, pwede pala. Thank you, Sir Jake. Thank you kay Sir Paul at saka kay CTM. Thank you kay Ma'am Zaidi. Uy. Dalawa na. Konti na lang. Sabi ni Krasinski, binati lang, close na agad. Sabi ni Ma'am Marie, grabe si Madriaga, Superman, nandun siya sa lahat ng pagkakataon. Naiyak ba si Madriaga dahil ba pareho sila ni Garma na tinakot din pati pamilya niya? So, ito lang gusto ko makita niyo ito na sinasabi, alam niyo naman na tunay. Wow. So, this is not the way to argue, guys, pakitandaan niyo lang, yung alam niyo naman Hindi. In a legal proceeding, everything must be proven. Gusto mong magsumiti ng ebidensya, siguraduhin mo that your evidence will stand up to scrutiny. Ngayon, bakit nila binibigay yon kahit malaki yung possibility na hindi yan tunay? Because this is not a trial. It is merely the evaluation of evidence to see if there is probable cause. Ngayon, pwede pa nilang gawin na hindi nila isama yung mga
pinagdududahan na lang mga dokumento basta makaabot sa Senado. Pagdating sa Senado, hihingi na naman sila ng mga sabina. Sabi ni Ma'am Home Diva, yung happy birthday sign na hawak ni VP, ang daling i-fake ngayon. Mock-up artist ako, meron sa Photoshop tool na harmonize, kaya mukhang totoo. O, ayun. Z. Sabi ni Dante, makailang beses nagkamali si Luis sa pagtawag na trial yung hearing. Halatang-halata na talagang wala siyang balak na i-consider na hearing at talagang gawing trial. Supreme Court sa 9TRO. Thank you KLC 4321. Wow. Salamat. Sabi ni Isay, ganun ba yun? Paano yung mga artista pag may pag-greetings, close na? Yun. Totoo, alam nyo, marami din akong ganyan. Mga hindi ko kilala, binabati ko pa, may hihingi ng video sa akin. Attorney, pag-greeting naman si so and so, o kahit hindi ko sila kilala, bibigyan ako ng kodigo. Happy birthday, mabuhay po kayo, may mga ganyan eh. O, ay, sus Mariosep, para namang hindi ninyo alam paano ang kalakaran sa social media. O, ayan, mabalik tuloy yung argumento. Sabi ni Jushi, may balita na papalitan daw ang speaker ni Puno, may almost 200 votes na daw. Ano mo sasabi nyo dyan? Attorney, may kaugnayan ba yan sa impeachment? Bakit natatawa kayo? Hindi ko nagigets. What is it? What are you asking? Sabi ni Ral, idol pa shout out. So close na kayo. Hi kay Ma'am Missy. Sabi ni Antoine, mas magaling si Espinosa pag Crayola. May numbers ba si GMA to take over? Di pa po ako nagbibilang. Kung over 200, majority na yon. Sabi ni Kentaro Ken, hala, greetings na pala ang basihan ng closeness ngayon. Nagpag-greet nga ako kay Attorney Trix last month. Close na ba kami nun? Sus, wag ako. O nga no, meron ka nga palang ano. Sabi ni Gold Roger, naiyak si Madriaga, baka maleta ang pinangako tapos maliit na paper bag ang dumating. Thank you kay Ma'am Zai. Birthday daw ni Precious, April 17, pabati naman po. Precious Hazel Barcarce. Happy birthday! Bukas yan? Di ba bukas yon? Ay bukas, no, not yet. Sa Friday pa pala, di ba tama, 14? 14, 15, 16, 17. Friday. Happy birthday sa April 17, Miss Precious Hazel Barcarce. O ayan, close na kami. Alagang-alaga, sabi ni paring RJ, alagang-alaga si Madriaga sa HOR. Mukha nga. Alaga talaga. Ilan ba ang suot niya na na bulletproof? Thank you kay Sir Jake. Bakit na-block si Antoine? Di ba tama naman siya?
Ma'am, bakit na-block si Antoine? Anong sinabi? Sabi ni Ralph, pag-iyak on record. Oo, ganun talaga sa ano. Sabi ni CTM, pumuti pa nga eh, latang naka-aircon. Imagine, pinagagastusan natin siya. O mukha nga eh. Sabi ni Delata, ang premise kasi 2 times na may picture sila Madriaga at VP sa isang event, then merong video greetings na happy birthday Sir Ram. Just curious lang po. There's some people that I always see. Halimbawa, sa mga rallies, may mga paulit-ulit na dumadating. Pag pinakikita ko, ma'am, selfie po. May ilang selfies ako with several people na hindi naman kami nag-uusap sa phone, di kami nag-anything like that. Tapos sasabihin nila, ma'am, pwede bang pa-birthday greetings kay so and so. So, again, so what? Pwede ngang ilang beses yan, basta kunwari, Inday watcher ka, o may ikot si Inday, punta ka somewhere. Oh, and by the way, pag-campaign, alam ninyong mga ngampanya in a certain place, there's some people who will keep showing up. Yep. Lalo na sa amin. Sabi ni Hachigo, ang mga artista nag-shout birthday greetings sa mga fans kahit di nila basta fans. And then there's also the levels of closeness. O kunwari, magkakilala nga, siguro, kasi nga, miyembro siya ng isang support group o parallel group ni VP Inday. Posible nakikita mo, may mga tao na nakikita-kita mo elsewhere and minsan nasa level kayo na nakakapagkaway kayo na, uy, nandito ka, ganyan. Pero yung mga taong bang yon, pagkakatiwalaan mo with money, di ba? Magpapautos ka sa kanila ng transaksyon. Kahit 10 times pa yan nagpa-selfie sa iyo. Di ba? Hindi pa po siya convicted. Sabi ni Ma'am Home Diva, the fact that Madriaga is a convicted kidnapper shows that he's after the money. Hindi pa po, pero nagta-trial po siya. Pag niload mo sa chat GPT yung check na pre-send from Land Bank, naming irregularities dun sa check. Sabi ni Ma'am Ola, naka-PM ko nga si attorney, di naman kami close. Ako lang feeling close. Uy, grabe. Sabi ni Ian, ang gusto nilang evidence or argument, birthday greetings from public personas. Naku. Sabi ni Lavender, kami ni Ma'am Trixie may selfie sa Raha Sulaiman. Close na ba kami nakakahiya na wala ng common sense sa political innings? Sabi ni Lenny, may picture din kami na ni Trix sa Hague. Close na pala kami. O, di ba? Ay, birthday ba ni Ma'am ngayon? Happy 78th birthday, Ma'am Elizabeth Zimmerman. Ay, maglagay ako sa wall. Sabi ni Naix, it's a no-brainer. Inday Sara is a rockstar. Lahat ng Pinoy except DDH gustong magpa-picture. Ipa-cry-cry pa daw. HOR drama. Hi kay Kurosaki Sushi. Ma'am Rain says, nakakaawa din si Attorney Poe. Ang tagal nilang pinag-antay. Oo nga the whole day. Hi kay Deseren. Hello po. Kanina po yung mini trial nila nakakatawa kasi nagdrama si Madriaga. Exaggerated daw yung testimony. Sabi ni Elmer,
Madriaga most wanted at leader ng kidnap for ransom gang, tapos crybaby, parang unbelievable part ng script. Sabi ni Ma'am Elena, lugi yung script ng mga maleta gang, booking ka agad sa gift pa lang ni Madriaga. Cleofer says, basta para sa akin, genius si Madriaga nung nag-kidnap sila ng Inchik, 10 million ransom, paghati-hatian ng grupo, delikado pa bago magka-ransom buwis buhay. Pero 500 million to 1 billion, kapalit ng pananahimik, inayawan niya, samantalang siya at walang, solo man siya at walang katakot-takot gagawin niya. Okay. Ayan. Nalulungkot daw siya dahil yung script na binasa niya di magkatugma. Okay. Wow. O may mga lumalabas na na info na may mga nagpalabas ng mga tseke. Sabi ni Ma'am Gracia, Suki pa fan sign. Sabi ni Jess, caller daw ni Madriaga si Tanya Gaisano Lino, mas mayaman pa kaysa sa kanya. Gaisano ba naman ang middle name or maiden name? Mariosep. Sabi ni Southside Story, gusto ko rin po maging close sa inyo, pabati din. Hi kay Southside Story. Okay, so, sandali lang po ha. Okay, sabi ni Toyo Goyo, yung ganung kalamya pinayagan ma-preliminary pero yung sa 18 Marines bali wala lang. Roy. Sabi ni Don't Dream It's Over. Ang luma ng tactics nila, fan sign lang. Hi kay Ivy Mateo. O, kita niya, close na kami. Sabi ni Kambal TV, if ever makarating sa Senate ang impeachment, lagot si Madriaga kay Sen Marcoleta. Sabi ni Darren, feeling ko kaya nag-sign ng bank secrecy waiver si Madriaga dahil may transactions talaga doon from the kidnapping profit. Tapos sabihin galing kay VP, pwede. Posible. Or, mga, actually, tingin ko PR purposes lang yan para masabi nila na, di ba? Kasi yung mga trolls, yun ang sinasabi, buti pa si Madriaga may waiver. Ngayon, pakiko. Hi kay Topher. Oo nga, nagkita nga tayo doon. Oo nga, no? Sabi ni Ma'am Home Diva, close na tayo. May picture tayo together sa rally. Pwede mangutang. Aray. Buti ko may maupa pa utang. Habi ni Bench, followed you since Karambola. Close na tayo. Sabi ni Grace Go, walang sinabi sa pagiging sinungaling si Pinocchio kay Madriaga mula pari hanggang hulong haba ng ilong.
Sabi ni Strictly, sa totoo lang, kung ako yung namimigay ng maleta and this is the best they could come up with, Diyos ko, makakatikim talaga sa akin yung mga binayaran ko. Ito na best effort nyo. Sabi ni Desiree, nakakainis kaya yung magtanong sila ng paano ginastos yung confidential funds? Funds? So ayun, maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa live natin ngayon. So at least may basic understanding tayo dun sa mga nangyari. Hindi perfect, hindi natin pa rin gusto yung ginagawa nila kasi it's really unconstitutional itong pagsubpina ng mga records ng AMLC, tapos yung pang mismong covered and suspicious transactions. Talaga, covered and suspicious transactions pa lang yan, but that is not evidence of wrongdoing. So, di ko pa nagigets eh. So, let's see kung anong mangyayari sa kanila. Sabi ni S2, ikaw ba tatanggap ng cheque na ang ginamit na ink ay pula? Big no-no sa paggamit ng ibang kulay na ink sa cheque. Itim lang. Correct. Sabi ni Lia, sino-sino nasa dahig ngayon for Tatay Digong? Ano to? Sabi ni Southside, may picture din po tayo dito sa Hong Kong during maisog. Ay, oo nga, no? No, sabi ni Luis, pwede bang i-dissolve yan ng Supreme Court? Kasi puro naman kasi nangalingan yung statements ni Madriaga. Hindi po yan ang magiging basis. Kung sakasakali, pag nag-overstep ng bounds yung House, i-reverse ng Supreme Court yung decision, like the decision to issue subpoenas. Posibleng i-reverse yan. Yun ang pwedeng i-ask sa Supreme Court. Pero power talaga ng House na mag-initiate ng impeachment proceedings. So hanggang dun lang yung magagawa ng court. So kung wala na po, may tayo bukas, may The Spokes tayo bukas. Anong difference ng sufficient in substance at with probable cause? Ang probable cause is if probably may grounds and probably yung taong to ang gumawa. And standard niya is if a reasonable person would think that this person violated the Constitution or committed any of those grounds, any of the impeachable offenses. So, ang sufficient in substance means na nailagay doon sa kanilang list ng grounds ay yung kanilang ultimate facts amounts to violations of particular grounds. Anong personality ni Trililing para ipatawag siya? Well, supposedly witness siya base dun sa affidavit ni Madriaga. Yun lang po. But again, ang maitatanong lang sa kanya ay maikukulong lang within his affidavit or basta kung ano yung na ilagay doon sa complaint and affidavit.
Okay? Pero ilang beses siya lumabas sa affidavit kanina, tumaas ang low blood ko. Well, I think that kung bukas siya, ang pagkaintindi ko na subpoena siya for tomorrow, check natin kung ano yung testimony niya. Ganito po yun eh. Wala naman tayong kinatatakutan sa sasabihin niya. Unang-una, this is just a probable cause hearing. Now, ang gagawin nila, katulad ng ginawa kanina, they will attempt to taint the VP and her family with so many things na ganyan. Pero yung totoo niyan, hindi relevant ang karamihan ng mga sasabihin dyan. So kung lumalagpas sila from the four corners of the affidavits, then ang ibig sabihin niyan ay they're trying too hard, which means na wala rin sila pong makukumbinsi. Alam naman po natin na political lines naman ang magiging boto ng mga kongresista dito, and they're just trying to put up a good show. So supposedly for any person who will benefit from this. So chill lang po tayo because hindi niyo ba napansin kahit yung mga trolls ngayon wala sila masyadong masabi. Hindi nga nila tayo mabakbakan eh. Hindi nga tayo hindi nga nila mabutasan yung kay VP ngayon because na-constrain sila, which means na yung pag-akyat ni VP sa Korte Suprema compelled the congressmen to be good or at least to try. Talagang masikip na lang yung area kung saan pwede silang magtanong. Hindi katulad ng mga katanungan na binibigay noon sa Committee on Good Governance, di ba? Kahit saan mapunta, kahit wala na sa affidavit, kahit nako kung saan-saan nang nakalakbay at kung sino-sinong tao na ang kanilang sinusumpina, kung ano-ano na pinipilit pa, nagagalit sila, nagre-react sila pag nagsasabi ng certain things. So, ngayon, it's totally different. Napipigilan na sila. Hindi na sila masyadong makapaglakbay. Hindi na sila masyadong makapagdrama ng anything. So ayan, paano yan? 'Di ba? In all likelihood, well, para sa akin, kung masyadong makukulong si Mr. Trillanes doon sa with sa certain aspects lang ng affidavit ni Madriaga, pati siya mafo-frustrate. So, let's see what they're going to try to do. Posible rin naman na they'll try cheap tricks like biglang mag-outburst yung witness dyan. Tapos sasabihin ng mga kongresista, you strike that from the record, pero narinig na natin lahat, di ba? Narinig na ng audience. So if they have to do underhanded things like that, then you also know, anybody listening will understand that this calls for desperate measures sa kanilang side. And desperate because they really don't have anything. Okay? So, ang ginagawa lang nila is they're trying their very best na mang-asar. They're trying their very best to, to pretend that there is any evidence here. Remember, lahat ng sinabi ni Madriaga, about 80% lang talaga doon ang at 80% noon ay unsubstantiated and, di ba, wala talagang basis. So, yun yung recap natin ha. Unang-una, yun sa testimony ni Madriaga medyo malabo. Okay? So, kasi nga, most of it is not substantiated and a lot of it is hearsay. Also, he suffers from a credibility issue. On the other things naman, like yung sa COA, we know that this is not evidence of any wrongdoing. It is not evidence of graft, particularly since the facts are not yet fully established, given that pwede pang i-appeal ito doon sa mga trial courts.
So, in addition to which, yung mga testimonies ng mga question documents division will suffer also kung kunwari ang evidence na tinitingnan nila ay yung mga hindi totoong tao na kiniklaim nila na recipients ng pondo. So, kung yung mga recipients di umano ng pondo, they still have to be established as real people. Ngayon, if there are supposedly real people, tapos tinitignan nila yung signatures, they have to establish their conclusions by giving several samples of these signatures. Hindi pa na-establish din yun. Because this is not a trial court. So nalilimita sila, hindi natetesting yung evidence. Bukod pa niyan is of course yung sinasabi about yung documents, yung kay Attorney Poa. So again, it's difficult to establish because they cannot ask probing questions. In other words, kung ano lang ang meron sila doon. So, eto na naman yung mga ganito. Please don't give ideas to this congressman. They'll do anything, kahit stupid ideas, makaka-benefit sila. Bakit pa ako magla-live? Di ba? Kung mapipigilan din pala ako magsalita ng anything. So, I can actually, there are times na hindi talaga ako mag-e-explain kasi hindi pa lumalabas eh. Pero dito, ang dami nang nagawa ng ng pagkikilatis nito, ng evaluation, tapos ako yung patitigilin nyo. Okay, so maraming salamat at bukas uli sa umaga mayroon po tayong The Spokes at 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. Okay, ay nag-cancel daw ng mga hearing sa Senate bukas daw. Ewan ko, double check natin ha yung mga announcements. Wala naman daw po. Walang official announcement pa. Hindi naman pala. Mali. Okay, Senator Trillanes, sabi ni Shi, nakaka-offend na. Tagal na niyang senador, sana man lang may former na word. Ayan, tingnan ninyo. Pag tinatawag ko siyang senador, may nagrereklamo. Pag hindi ko siya tinawag na senator or former senator, kaka-offend na. Pag tinawag, hindi pala, tagal na niyang di senator, sana man lang may former na word. Tinawag ko bang siyang senator? Di ba Mr. Trillanes ang tawag ko kanina? Kung sakasakaling nadulas ako, hindi sinasadya. Pero matagal na siyang hindi senador. Sabi ni Peyoy, basta ako masaya na, yun pala yung sinasabi nilang overwhelming evidence. Totoo. So maraming salamat. We will see you tomorrow on this post.